Magandang araw, Pilipinas! Sa gitna ng mga pangyayaring humuhubog sa ating bansa, sa ating komunidad at sa buong mundo, narito kami upang ihatid ang mga balitang napapanahon, mahalaga at may kabuluhan. Mula sa mga pinakamaiinit na isyu, mahalagang kaganapan hanggang sa mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon. Ihahatid ang bawat ulat ng may katumpakan, pananagutan at integridad. Ako si Sam Louie Sungahid. At ako naman si Samantha Relos. Ito ang Tinig Express! Narito na ang mga nagpapagang balita sa oras na ito. Siksikan na ba sa Pakistan nahulog sa bangin 4 na mapatay at 8 ang sugatan? Trabaho Party List, iginiit na dagdagan pa ang aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Selos nagresulta ng pamamaril sa Ubalde, Davao City. Para sa balitang international, siksikan na bus sa Pakistan nahulog sa bangin. 4 na po ang patay at 8 ang sugatan. Isang bus na puno ng pasahero ang nahulog sa bangin sa Pakistan na ikinisawi ng 4 na katao at ikinasugat ng 8 pa. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang sanhi ng aksidente. Para sa kumpletong detalye, nandito si Divine Gonzales. Patay ang 40 katao habang 8 naman ang sugatan matapos mahulog sa 25 metrong bangin ang isang siksikang pampasaherong bus sa Danasur, Balochistan noong madaling araw ng Hunyo 3, 2026. Ayon sa kaunang investigasyon, nawalan ng kontrol ang sasakyan sa mabatong bahagi ng kalsada dahil sa labis na kargang pasahero matapos itong isakay ang mga biktima mula sa isa pang nasirang bus. Batay sa salaysay ng isang nakaligtas, nagkaroon ng pagtatalo sa loob ng bus nang tutulan ng pasahero ang pagsakay ng karagdagang tao dahil sa pangamba sa kaligtasan. Sa gitna ng gulo, may isang pasaherong humawak sa leeg ng driver bilang protesta na posibleng maging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa manibela. Bagamat patuloy pa itong kinukumpirma ng pulisya. Agad namang humispondi ang rescue teams at paramilitary forces sa Matarik at Mabatong Dalisdis upang madala sa ospital ang mga sugatan. Naghaabot na ng pakikiramay at pangako ng tulong medikal sina Pangulong Asif Ali Zardari at Punong Ministro Zarfraz Bukti habang muling nabuhay ang panawagan para sa mas mahigpit na batas trapiko sa mga panganib na rutang bulubundukin ng bansa. Mula sa Pakistan, Divine Gonzales, nagbabalita. Maraming salamat, Divine Gonzales. Ngayon naman, mula sa balitang internasyonal, dumako naman tayo sa pangunahing balita sa ating bansa. Tinawag ng Trabaho Party List na mahalagang hakbang ang pinatupad na 85 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa sa Metro Manila. Gayunman, sinabi ng grupo na kailangan pa nitong dagdagan sa pamamagitan ng panukalang batas. Ayon sa grupo, makatutulong ang wage increase ngunit hindi pa rin ito sapat dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Patay sa anunsyo ng DOLE, ang 85 pesos na aumento ay pinatutupad sa 2 linggo, 60 pesos sa unang linggo at 25 naman sa susunod. Naniniwala ang Trabaho Party List na ang pagpasa ng panukalang batas para sa mas mataas na minimum wage ay nakapagbibigay ng mas matibay na proteksyon sa kabuhayan ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas sa halaga ng pamumuhay. Para sa Tinig Express, ako si Hana Reponte, nag-uulat. Maraming salamat, Hana Reponte. Para sa balitang lokal, Selos nagresulta ng pamamaril sa Ubalde, Davao City. Isang insidente ng pamamaril ang naganap sa Ubalde, Davao City na pinaniniwala ang may kaugnayan sa Selos. 2 magkapatid na babae ang nabiktima. Isang lalaki ang suspect. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang buong detalye ng pangyayari. Para sa mas detalyadong informasyon, narito si Lorraine Hinobia. Isang pamamaril ang naganap sa isang pamilihan sa Lacandola Street, Barangay Ubalde, Agdao, Davao City, bandang alas 7 ng gabi noong Linggo, July 5, 2026. Sa naturang insidente, isang 48 anyos na babaeng tendera ng prutas ang nasawi,
habang sugatan ang kanyang kapatid matapos umano silang pagbabarilin. Batay sa paunang investigasyon ng Davao City Police Office, ang pangunahing suspek ay ang kinakasama ng biktima. Ayon kay Police Major Teresita Gaspan, tagapagsalita ng DCPO, selos ang isa sa ng motibo sa krimen. Lumabas sa investigasyon na nagkaroon ng mano ng matinding pagtatalo ang biktima at ang suspek. Noong araw din iyon. Makalipas ang kanilang pag-aaway, bumalik umano ang suspek sakay ng isang NMAX na motorsiklo at pinagbabaril ang magkapatid. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek. Patuloy namang nagsasagaw ang Davao City Police Office ng hot pursuit at manhunt operation upang maaresto siya at mapanagot sa batas. Samantala, hinihikayat ng pulisya ang sinumang may impormasyon tungkol sa kinaroonan ng suspek na makapag-ugnayan sa pinakamalapit na himpalan ng pulisya upang pabilis ang investigasyon at makamit ang hustisya para sa biktima. Para sa Teenage Express, ako si Lorraine Genovia, nag-uulat. Maraming salamat, Lorraine Genovia. At para naman sa mga nagbabagang ulat sa campus, abangan mamaya sa pagbabalik ng Teenage Express. Grabe ang init. Kami na. Ano ba? Ako yung nauna, ano ba? Diyos ko! Ang init! Hindi ko na kaya. Ano ba to? Para ako niluluto. Hoy! Bakit ikaw parang nasa Baguio? Anong gamit mong fan? Eddie! Diyos ko life! Para sa unang balitang pang-campus, pansamantalang hindi ipapagamit ng Office of the University Register ang Student Records Request System. Isinara ang SRRS dahil sa nararanasang teknikal na problema. Pinapayuhan ang mga estudyante na maghintay sa susunod na anunsyo ng pamantasan. Nakatutok si Libay Gonzales para sa karagdagang detalye. Magandang araw, Yusepiano. Andito tayo ngayon sa USIP Register dahil hindi daw muna magagamit ng mga mag-aaral ang Student Record Request System matapos itong makaranas ng isang technical issue ayon sa inilabas na abiso ng Office of the University Registrar noong Hulyo 4. Bilang pansamantalang solusyon ay pinapayuhan ng mga estudyante na gamitin ang alternatibong online request process habang isinasagawa ang mga pag-aayos ng sistema. Ayon sa Office of the University Registrar, habang isinasagawa ang pagkukumpuni ay maaaring magsumite ng request para sa Transcript of Records, Diploma, Certification, Authentication and Verification o OCAV at iba pang academic documents sa pamamagitan ng Google Forms na inilaan para sa bawat campus. Pinapayuhan din ng mga estudyante na regular na tingnan ng kanilang email para sa mga update sa pagbabayad at pagkuha ng kanilang mga dokumento. Muli, pansamantala lamang ang naturang aberya habang isinasagawa ang technical maintenance ng sistema. Ako si Divine Gonzales, nag-uulat para sa Tinig Express. Maraming salamat, Divine Gonzales. Samantala, nakatakda na ang ika-47 commencement exercises ng University of Southeastern Philippines. Higit 1,400 mag-aaral ng USEP ang inaasahang lalahok sa ika-47 seremonya ng pagtatapos ngayong Setyembre bilang pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Para sa iba pang detalye, narito si Lorraine Genovia. Magandang araw, Yusepianos. Nakatakdang idaos ng University of Southeastern Philippines o USEP ang ika-47 commencement exercise sa September 11, 2026.
kung saan 1,447 na mag-aaral mula sa Opero Campus ang magsisipagtapos. Batay sa opisyal na talaan ng universidad, 791 sa mga magsisipagtapos ang nagtamo ng Latin Honors. Kabilang dito ang isang summa cum laude, 90 magna cum laude, at 699 cum laude. Sa kabila ng panawagan ng ilang graduating students na ilipat ang petsa ng seremonya, nanatili ang schedule alinsunod sa kasalukuyang academic calendar ng universidad. Narito si Cherry Pujas para sa kanyang pahayag. Hi, good day. My name is Cher Pohas and I am fresh graduate from BS Economics, major in Development Economics. So doon, disagree ko sa graduation date kay dugay ra kayo ang hulat and kabuluman tatanan kung unsa ka importante na event para sa amo ng mga graduates. And unta, paminawan og hatagan og consideration ang concern sa mga students and unta mas mahimong transparent ang administrasyon sa ilang mga decisions, especially in ani na matters. Importante kaayo na mahatagan dayon og mga dokumento kay daghan kayo nag-apply og trabaho og nag-process sa ilang mga requirements, and I think na unta mas transparent kausab ang schools sa status and timelines aron dili kayo libog o maghulat o dugay ang mga estudyante, especially for us na pila ka oras ang linya, taas kayong waiting time, tapos hassle na kayo siya para sa amoa. And wala pud mi assurance o makater ba mi or dili, unta mahatagan siya o action pod sa administrasyon. So sa ikatulo, I am happy and proud kay nahuman jud na ko ni na kurso by the God's grace, and sulit lahat ng pagod, sakripisyo at hirap. And of course, malaking tagumpay ito para sa akin and especially sa akong family. So, mahulang to akong masulti. Huwag daghang salamat. Ito po si Lorraine Hinovia, nagbabalita para sa Tinig Express. Maraming salamat, Lorraine Hinovia. Mas pinadali naman ang mga printing needs ng mga estudyante sa pagbubukas ng UPPB Self-Service Corner. Binuksan ito upang mabigyan ng mga estudyante ng mas mabilis at madaling access sa mga serbisyong tulad ng printing, scanning at photocopying. Narito ang ulat ni Hannah Reconte. Magandang araw, Yusef Yano. Binuksan ngayong July 7, 2026 ang UPPB Self-Service Corner sa loob ng universidad upang tugunan ang pangangailangan sa mabilis at dekalidad na printing solutions. Ayon sa pamunuan, malaking ginhawa ito para sa mga mag-aral at kawani ng USEP na madalas nagmamadali sa pag-print at pag-photocopy ng mga dokumento. Nag-aalok ang bagong pasilidad ng document printing, photocopying, scanning at iba pang quick printing services. Matatagpuan ito sa ground floor ng TLE building katapat ng RMD office at malapit sa food hub. Inaasang makakabawas ito sa oras, gastusin at stress ng mga mag-aaral lalo na sa mga academic requirements. Hannah Reponte para sa Tinig Express. Maraming salamat, Hannah Reconte. Isang makasaysayang tagumpay naman ang naitala ng USEP School of Law. Nagtala ng bagong kasaysayan ang USEP School of Law matapos makapagtapos ang unang mag-aaral nito na may karangalang cum laude. Narito ang kabuang ulat ni Earl Justin Panda. Magandang araw, Yusef Yano. Nagtala na panibagong kasaysayan ang University of Southeastern Philippines School of Law matapos magkaroon ng kauna-unahan nitong cum laude. Kinilala ang nagtapos dahil sa kanyang natatanging pagganap sa akademya sa kabila ng pagiging pangunahing breadwinner ng kanyang pamilya. Ayon sa USEP, matagumpay niyang napagsabay ang pag-aaral sa abogasya, pagtatrabaho at pagtupad sa mga responsibilidad sa pamilya at komunidad. Itinuturing ng universidad ang kanyang matagumpay bilang patunay na disiplina, sipag at tiyaga ay susi sa pagkamit ng mga pangarap. Ito nagbabalita, Earl Justin Pandan mula sa Tinig Express. Maraming salamat, Earl Justin Pandan.
At para naman sa balitang pampalakasan, kasaysayan ang muling isinulat ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala sa 2026 Wimbledon Championship. Muling nagbagka sa kasaysayan ng Pinay tennis na si Alex Ayala matapos ng kalunin ang defending champion na si Iga Swiatek sa ikatlong round ng 2026 Wimbledon Championship. Nagbigay ito ng karangalan at inspirasyon sa mga Pilipino. Narito ang ulat ni Hana Riponte. Gumawa na naman ng kasaysayan si Alex Ayala matapos niyang talunin ang defending champion na si Iga Swiatek sa straight sets na 7-6 at 6-2 sa ikatatlong round ng Wimbledon Championships. Nagisusi sa panalo ni Ayala ang kanyang tactical na paglalaro at kakaibang slow serve na naging dahilan upang mahirapan si Swiatek na makasabay sa takbo ng laban. Hindi napigilan ni Ayala ang kanyang emosyon matapos ang laban. Aniya, pangarap niya mula pagkabata ang makapaglaro sa Wimbledon Center Court at nagpasalamat siya sa mga suporta ng mga Pilipino at mga nanonood. Sa panahong ito, umabante si Ayala sa round of 16 ng torneo at nakatakdang harapin si Jasmine Paulini sa susunod na laban. Maraming salamat, Hana Riponte. Para naman sa balitang showbiz, usap-usapan ngayon ang posibleng pagsasama sa pelikula ni na Vice Ganda at Vic Soto. Magtatambal sa unang pagkakataon ang dalawang higante ng komedya na sina Vice Ganda at Vic Soto sa bagong pelikulang The Greatest Showdown. Inaasahang magbibigay ito ng saya at daliw sa mga manonood. Narito ang ulat ni Devon Gonzalez. Pagsasama sa pelikula ng dalawa sa pinakamalaking icon ng komedya sa Pilipinas na sina Vice Ganda at Vic Soto para sa pelikulang The Greatest Showdown. Ang makasaysayang pagpapakilala sa proyekto ay ganap noong Hulyo 5 taong kasalukuyan sa Quantum Skyview ng Gateway Mall 2 sa Cubao, Quezon City. Ang pelikula ay pamamahalaan ng premyadong direktor na si John Robles Lana. Ito ay isang malaking kolaborasyon sa pagitan ng 4 na dalubhalang kumpanya, ang Star Cinema, The Idea First Company, MZ Productions at APT Entertainment na nakatakdang ipalabas sa mga sinihan ngayong taon. Ito rin ang ikatlong beses na magkakatrabaho sina Vice Ganda at Direk Jun matapos ang kanilang mga nakaraang MMFF entries. Bago ang opisyal na pagpapahayag, ay nagkaroon muna ng mga pagtatanghal mula sa baby dolls ng It's Showtime, Rive at Brian Chong. Ang anunsyo ay kasunod din ng ilang araw na palitan ng biro ng dalawang host sa kani-kanilang noontime shows na It's Showtime at Eat Bulaga. Sa mismong event ay nagtagpo ang dalawa sa gitna ng entablado para sa isang yakap na nagpapatunay sa kanilang pagkakaisa. Ayon kina Vice at Vic, ay layunin ng pelikula na magbalik sa hardcore todo comedy matapos nilang kapwa gumawa ng mga seryoso at dramatikong proyekto nitong mga nakaraang taon. Ayon kay Vic Soto, ay panahon na para magpasaya muli ng mga dabbercads at madlang people. Inilabas din sa programa ang opisyal na key art na kung saan makikitang madungis at tila galing sa matinding bakbakan ang dalawang bida na nagpapahiwatig ng magulong komedya sa istorya. Para sa mga karagdagang ulat at updates hinggil sa eksklusibong pagpapalabas ng The Greatest Showdown ngayong 2026 ay pinapayuhan ng publiko na sumaybayan ng mga opisyal na social media pages ng Star Cinema sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Ako si Divine Gonzalez, nag-uulat para sa Balitang Showbiz. Ito naman ang lagay ng panahon sa Davao City ngayong Lunes. Kamusta ang ating panahon dyan, Earl? Magandang gabi, Kuya Sam. Inaasahan ang bahagyang maulap na umaga hanggang malakas na buhos ng ulan ngayon sa Davao City. Posible rin ang mga kanakanakang pag-ulan at pagkulog na may dalang pagkidlat sa hapon at gabi. Maglalaro ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Ito ay inasahang bubuhos hanggang bukas ng hapon.
pinapayuhan ang publiko na magdala ng payong at kapote, lalo na kung ang mga lakad ay sa hapon, at maging maingat sa mga lugar na maaaring bahain kapag may malakas na pag-ulan. Ito si Earl Justin Pandan at ito ang weather forecast natin ngayon. Maraming salamat. Welcome sa ating Tuklas Alam na kung saan ay matutuksan natin ang mga bagong kaalaman. Magandang araw sa inyong lahat. Handa na ba kayong matuto ng mga nakakatuwang impormasyon tungkol sa isa sa mga pinakamamahal nating mga hayop sa mundo? Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga ilang trivia patungkol sa mga pusa. Alam mo ba? Ang mga pusa ay may kakayahang makakita sa madilim na lugar ng mas mahusay kaysa sa mga tao. Ito ay dahil espesyal ang kanilang mga mata at mas sisitibo ito sa kaunting iliwanag. Kaya nilang gumalaw kahit gabi dahil likas silang mga piso. Alam mo ba? Ang mga pusa ay natutulog ng maraming oras sa isang araw. Maaari silang matulog humigit kumulang 12 hanggang 16 na oras dahil kailangan nila ng sapat na pahinga para sa kanilang enerhiya. Alam mo ba, ang mga balbas o tinatawag na whiskers ng pusa ay hindi lamang kalamuti. Ginagamit nila ito upang malaman ang distansya ng mga bagay at matulungan silang makagalaw sa madidilim o masisikip na lugar. At dito nagtatapos ang ating Tuklas Alam. Naway may natutunan kayo. Salamat! At yan ang mga pangunahing balita sa loob at lawas ng bansa sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagsubaybay sa amin. Patuloy kaming maghahatid ng mga balitang tapat, mabilis at mapagkakahulaan. Uli ako si Sam Luis Sumahid. At ako naman si Samantha Relos. Ito ang Tinig Express. Ang inyong tinig, ang inyong balita. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong panonood.